Hamas, mga sangkay, lalong pinupulbos na ngayon ng Israel. Alright, bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa ibaba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button mga sangkay. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto mga sangkay, may balita po tayo tungkol dito ngayon na itong digmaan nga ngayon doon sa Israel laban sa Hamas, lalo na pong tumitindi. At ngayon mga sangkay, may babala na po ang Israel para po sa Palestinians na lumikas sa po doon dahil nga po lalo nang tinutugis ngayon ng Israel itong Hamas at matindi na po talaga ang bakbakan at wala na pong ilulusot dito ang Hamas wala na po silang ligtas dito. Nasa ilalim lamang po sila ng Gaza. Ibig sabihin yung lupa mga sangkay na kinatitirikan ng mga building dyan, nasa ilalim po sila. So kapag nakubkob na yan ng militar ng IDF or Israeli Defense Forces, wala na po talaga silang takas. Agresibo na ang pag-atake ng Israel. Mas agresibo na ang pag-atake ng Israel sa Gaza sa pagpasok nila sa second phase of war. Second phase, phase na po ito Pangalawang phase na po ng digmaan ito. Tumindi rin ang sigalot ng Israel at isa pang kaaway nilang grupo na Hezbollah. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tandaan nyo mga sangkay, ang Israel napapalibutan po yan ng kaaway. Okay, noon pa man, gano'n na po ang ginagawa sa kanila. If you remember yung 6-day war na pinabagsak po nila ang napakaraming bansa na nakapaligid sa kanila, na kahit hindi pa po advance yung kanilang mga kagamitan at that time, nagawa po nila yan. Sa kahit po mahina ang kanilang defense noon or mga kagamitang pangdigma. Pero ngayon mga sangkay, iba na po yung Israel. Ang Israel na po ito na mabangis dahil nga po sa lakas ng kanilang pandigma. Mas malalakas na pagsabog at sunod-sunod na putok ng barilang umalingaw-ngaw sa Gaza Strip. Walang patid pa rin kasi ang bakbakan ng Israel at grupong Hamas sa higit 3 linggong gyera. Grabe yung tingnan nyo mga sangkay yung usok Ayon sa Prime Minister ng Israel, ang kanilang mas matinding pag-atake ang second phase of war. Kasunod yan ng paglunsad ng ground operations. Dose-dose ng tangke at sundalo ang pumasok sa Anilay Kuta. Gayon din ang pagsabog ng iba pang gusali. Hindi naman nagpatinag ang Hamas. Inilabas din nila ang video ng rocket attack sa convoy ng mga armored vehicle ng Israel. Bungsod ng walang awat na pambobomba, umakyat na sa higit 9,400 ang kabuang bilang ng mga namatay sa gyera. Higit 8,000 dyan mga Palestino sa Gaza Strip. Grabe dami na. Sa isang lang to mga sangkay. Kailan ba yun? 2 linggo na po ata ito, Simula nung nag-start yung digmaan at ngayon mga sangkay, ganyan na po karami. Pambihira. At itong Palestinians, magtaka kayo bakit mataas ang bilang ng Palestinians, mga sangkay. Yung iba dyan, ang bumanat mismo Hamas. Tapos, ang pinapalabas nila, Israel ang may gawa, mga sangkay. Halimbawa na lamang po yung hospital na ang jihad pala ang may gawa nun. Kakampi po ng Hamas na nagpalipad ng rocket, hindi umabot sa Israel, hindi doon mismo sa loob ng pwersa ng Israel, tumama po doon sa hospital. At mayroon pong ebidensya, may mga video po nun, mga sangkay, na inilabas. Pero isinisi pa rin po nila sa Israel. At bakit ganun karami? Ang ginagawa po kasi talaga ng Hamas ay gawing shield. Yung mga mga kalaban, mga Palestinians. Ang Palestinians po mismo ang kanilang ginagawang shield kasi sa ilalim po ng syudad ng Gaza, okay? Nasa ilalim po yung kampo ng Hamas. Ibig sabihin, itong mga nakikita nyo mga sangkay na mga building, yan po yung kanilang shield. Galing po ng Hamas, Wala po silang pakialam sa buhay. Dapat nga ang ginawa nila, nagkampo po sila, hindi dito dahil madadamay po yung kanilang yung mga kababayan po nila. Pero ang ginawa nila, dito.
para bago sa atin tumama, sa kanila muna. Wala po silang pakialam sa buhay. Nagbigay naman ulit ng 2 linggong palugid ang Israel sa mga residente sa Gaza para lumikas. Okay, 2 linggo mga sangkay. Yan po ang binigay ng Israel. Yung kagandahan po sa Israel, mga sangkay, binigyan po nila ng pagkakataon yung mga nasa Gaza na umalis, pumunta silang south. May nagtatanong mga sangkay, saan naman sila dadaan? Bantay sarado. Mayroon pong daanan. Nagbigay po ng daan ang Israel papunta sa south ng Gaza para po sila doon maging safe. Pero dito sa norte, sa may northern part ng Gaza, dito po nagaganap yung matinding bakbakan. Kaya naman sana makinig po yung iba at hindi makinig po sa itong Hamas. Kasi ang panawagan ng Hamas, makikita nyo mga sangkay na wala po talaga silang ibang hangarin kundi mapahamak po itong mga Palestinians. Ang sabi po nila, wag silang umalis. Yun po yung sinasabi ng Hamas, which is wrong. Ang Israel gusto lumikas na po ang Palestinians para hindi na po sila madamay. Pero ano pong ginagawa nila mga sanggay? Diba? Para raw ito sa kanilang sariling kaligtasan. No, diba? Para sa pansariling kaligtasan ng Palestinians. Parang ang Israel pa nga po mga sanggay ang mayroong malasakit sa Palestinians. While itong Hamas, ang gusto po nila, manatili po ang Palestinians dyan. Bakit? Wala na pong sasalo sa mga balas, wala na pong sasalo sa mga rocket ng Israel. Kapag umalis po dyan, itong mga Palestinians na nasa Gaza, do ilan na lamang po ito mga sangkay, pero dapat pa rin po sila makalikas kasi nasa phase 2 na po ang Israel sa digmaang ito. Habang pinupulbos nila ang Hamas sa Gaza. Sa isa namang panayam, sinabi ng Israeli ambassador sa Pilipinas na wala silang interes na okupahin ang Gaza. Wala po silang interes, di ba? Ayan, malinaw ng mga sangkay. Wala po silang plano na okupahin ang Gaza. Ilang dekada na rin anila silang wala sa teritoryo, taliwas sa claim ng Hamas at Palestine. There will be no occupation by Israel of Gaza. There is no plan of occupation of Gaza. Malinaw mga sangkay, taliwas yan sa sinasabi ng iba na i-occupy sa sakupin ng Israel ang Gaza. Sa totoo lang mga sangkay, pwede nilang gawin yun pag nanalo po sila sa gera. Dahil ganun naman talaga, every time na mananalo ka sa gera, kung ang kalaban mo ay natalo, i-occupy mo na yung lugar na natalo mo, sasakupin mo na yan. Pero dito mga sangkay, kahit ganun, kahit sila ang inatake, wala pong palang plano ang Israel na i-occupy ang Gaza. Sa totoo lang, kung ang Israel po ang mag-occupy sa Gaza at ang Palestinians, masasakop po sa gobyerno ng Israel, gaganda po yung kanilang pamumuhay. Kasi itong Hamas, wala naman po talagang ginagawa para ma-innovate ang Gaza at mapalago ang pamumuhay ng marami sa kanilang mga kababayan. Bagkus, sila mismo ang gumagawa ng paraan para itong mga to mapahamak. Hamas has facilities. We have to make sure those facilities do not continue to operate. The responsibility of a government is to protect its civilians and to make sure they run their own safe life. Ang ganda ng sinabi. Pero belter yan ng Palestinian ambassador to the Philippines. Why they are still making our life miserable? Why they are blocking every possible peaceful initiative to withdraw from our homeland? Dagdag pa ng opisyal, may hawak daw ang Israel na 6,000 Palestinian. Pagdidiin pa nila sa aksyon ng Israel sa Gaza. This is a systematic ethnic cleansing for the Palestinian people. Sa ngayon, wala pa ring usapin ng tigil putukan sa magkabilang kampo. Sa kabilaya ng panawagan ng United Nations General Assembly na ceasefire. Grabe, tingnan niyo Kasabay yung rin racket, ang tumitinding digmaan ng Hamas at Israel, lumalala rin ang palitan ng airstrikes mula Lebanon patungong Israel. Mula naman yan sa isa pang kalabang grupo ng Israel na Iranian-backed group na Hezbollah. Nagpakawala rin ang Israel ng rocket sa Syria bilang ganti sa pinalipad na missile sa kanila. Grabe, no? Alam nyo, kasing Israel, mga sangkay, wala po hindi po sila matatakot sa mga kalaban. Unang-una, maliban po sa
high-tech po yung mga kagamitan nila sa pandigma. Magaling po sila magplano. At saka sa pagkakataong ito, ano ang ginagawa nila? Protektahan po yung kanilang mga kababayan doon, mga sangkay. Why? Kasi kung hindi nila gagawin yon, kung susurrender lamang po sila, uubusin po sila. Yung Iran, ang plano ng Iran, mga sangkay, ubusin yung lahat ng Jewish. Kahalintulad po ito sa ginawa ni Hitler noon. Pambihira. Bukod sa gera, nagkakagulo na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kabi-kabilang protesta. Nagbalyahan ang mga pro-Palestine supporter sa airport na ito sa Russia. Okay, ito po yung sa airport sa Russia, mga sangkay, na kung saan mayroon pong Jewish na nakarating. Ngayon, hinabol po nila, mga sangkay, itong mga Russian. So, alam niyo itong situation ngayon, ito po ay kagaya ng panahon, ng sinaunang panahon, mga sangkay, kung saan itong Jewish nagtatago po at hindi po nila alam kung saan sila pupunta. Tinakwil po sila ng kahit na anong mga bansa. Europe, muntik pa po silang ubusin ni Hitler. At alam niyo, mga sangkay, kung sino ang tumanggap sa kanila? Isa sa tumanggap sa kanila. Isa sa kakaunting tumanggap sa mga Hudyo. Walang iba po kundi ang Pilipinas. Pinapunta po dito, I think, if I'm not mistaken, nasa 1,200 na Jewish from Europe ang punta dito para lamang hindi sila maubos, ma-preserve po ang kanilang lahi, itong tribe of Judah. So, the same situation ngayon, mga sangkay, no? Imagine niyo, ang Israel ang inunahan, pinasok, ginawan po ng masama nitong Hamas. Pero ngayon, mga sangkay, anong nangyayari? Gaya ng ginagawa ng Russia. Wala po itong pinagkaiba sa ginawa ni Hitler noon. Naku guys, kung babalikan nyo, mga sangkay, yung kasaysayan, kahit i-google nyo na lang yung Holocaust, makikita nyo doon, halos maubos ang Jewish sa ginawa ni Hitler. So, kaya ngayon, mga sangkay, hindi na po nakakagulat na ang Israel ay talagang poprotektahan nila kahit na anong mangyari ang kanilang citizens, ang mga Israeli citizens. Well, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito sa nangyayari na sa second phase na po ang Israel sa bakbakan na ito at lalo pong tumitindi at lalo pong lumiliit ang pwesto ng Hamas? Just comment down below. At ngayon, mga sangkay, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.